Hallelujah, praise God, isang napakagandang oras. Ayun, welcome to our YouTube channel, the Enlightened Christian Ministry YouTube channel. So, let's pray. Hallelujah, praise God, maraming salamat po Diyos sa panibagong oras na naman po na ibinigay po ninyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang pag-aaralan po namin ngayon ay magsilbing inspiration sa lahat ng mga nakaka-view ng YouTube channel na ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala, sinasadya man ito hindi, sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Yes, Lord God, maraming salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our topic for today is paano mo malalaman kung ikaw ay tunay na nakasunod na kay Kristo. Paano mo malalaman yon, no? So, magbasa tayo ng Bible, no? Okay? Basa tayo. Second Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yun. So, ganun pala, no? Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, wala na ang iyong dating pagkatao. Saka ng bagong nilalang. And, based on my experience, sa personal experience ko, totoo ito. No? Totoo ito. Una sa lahat, nagpapakilala nga po pala ako bago tayo magpatuloy. Ako po si Jake Belmonte. Ako po ay isang ipinanganak na visually impaired. O sa pangkaraniwang salita, ako po ay isang bulag. Tabi-tabi po sa mga katulad ko pong may kapansanan dyan. Yung iba kasi ayaw nila ng word na bulag. Ayaw nila ng word na blind. Pero kailangan nating ipaunawa sa mga nakakakita o sa sighted world kung ano ba ang ibig sabihin ng visually impaired, no? So, yun. Short explanation lang po yun, no? Visually impaired, ibig sabihin po niyan, pwedeng low vision, partially blind, totally blind. Yun po. So, yun po ang category, no? Ng mga tinatawag na visually impaired. So, tayo magpatuloy po. Yun. Ako, bilang ako ay isang blind, ay hindi ako nakaligtas. Hindi ako nakaligtas sa mga makamundong gawain. Sana dyan, syempre yung pagkahilig ko sa music. Kaya lang, yung music na yon is, to shortcut the story, yung music na yon is mga worldly. Ganon, no? Gustong-gusto ko yon na pinakikinggan, na nakikinig ako ng mga makamundong awitin na kahit na malaswa, wala akong pakialam. Kahit na yan ay nagmumura, wala akong pakialam. Basta, nakikinig lang ako ng music kasi ang pananaw ko nun, music lang naman yun eh. Bakit? Ang OA naman, mapupunta ka agad sa hell, mahihiwalay ka agad kay Kristo. Ang OA naman nun, 'di ba? Para sa akin, ganun yung prinsipyo ko nun. Ganun ako. Pero, nung nakakarinig na ako ng Word of God, no, ay hindi naman agad-agad. Kaya yung iba dyan, huwag mawalan ng pag-asa kung hindi agad-agad na magkaroon ng changes. Kasi ako, dumaan din naman ako sa proseso. Sinasabi ko sa inyo, hindi naman agad-agad ay mababago ka. Unti-unti yan, dumadaan yan sa proseso. No? So, yun, nakakapakinig ako ng salita ng Diyos hanggang sa natuto akong gumamit ng Android. Meron na mga Bible app akong nababasa. So, ito na nga, naririnig na ninyo ako ngayon. So, yun. To shortcut, is para may shortcut lang yung story, kasi mahaba ito, baka mainip kayo. Pero sa mga gustong magtiyaga para sa kabutihan ng Panginoon, sa kalwalhatian ng Panginoon, sige, mag-stay lang tayo. Makinig tayo sa salita ng Diyos, no?
So, yan. Nung nabago ako ng Panginoon, naramdaman ko talaga na isa na akong bagong nilalang. Wala na ang aking dating pagkatao na mahilig ako sa mga music na hindi kaaya-aya. Ang pinakikinggan ko na lang ngayon, kung hindi Christian song, love song. Kasi wala namang wala namang masama rin sa love song. Ang masama doon, yung mga merong lyrics na malaswa. Merong lyrics na may blasphemous, no? Yung paglalapastangan sa Diyos, yung mga ganon na music, no? So, yun. Napansin ko na ayaw ko na sa mga ito, no? Nakapakinig na ako ng aral, ayaw ko nang makinig na pag mayroon nang nakikinig na iba, naririnig ko ito sa ibang tao, parang, di ba? Hindi na siya kaaya-aya para sa akin. So, halimbawa, bigay tayo ng example, no? To, subukan mong magmahal o giliw ko, di ba ganun dati? Subukan mo magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo, di ba ganun? Basta walang hanggang sasambahin yung ganun, parang may lyrics siyang ganun eh. Meron pa nga yung mga kanta na yung mga, kung lumang kanta naman, meron din akong mga pinakikinggan dati na love song siya, pero mayroon siyang, parang may pagka-blasphemous yung kanta. Yung halimbawa, hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang kailan paman, ikaw lamang ang aking sasambahin. Ganon. Di ba? Kung titignan natin, dapat ang sasambahin lang natin ay ang Diyos. Bakit mo sasambahin yung girlfriend mo? So, ganon na ako mag-isip. Bakit mo sasambahin yung boyfriend mo? Kung boyfriend mo man yan, bakit ganon? Bakit doon sa kantang yon merong ganon? No? So, hindi pwede. Sabi ko, labag ito sa paniniwala ko bilang isang Kristiyano. So, ganon na ako mag-isip. Hanggang sa unti-unti, natatanggal ko yung pagkahilig ko sa mga kantang parang sa tingin ko ay okay lang, no? So, para sa ibang tao, ito ay weirdo. Weirdo ka. Pag nagsimula kang sumunod sa Panginoong Diyos, ikaw ay weirdo. Pag sumunod ka kay Kristo, ikaw weirdo. KJ ka, baliw ka, maraming sasabihin na mga masasakit na salita sa'yo. No? So, naranasan kong i-block ako ng isang kaibigan ko nang wala namang dahilan. No? But I believe na yung dahilan na yun is dahil sa pagbabago ko. Kung dati nagiging makamundo ako, ngayon na lumayo na ako, lumayo din siya sa akin. No? Binlock niya ako sa FB. Yun, nakakasama ko pa yun sa pagkain. No, yung kaibigan ko na yun. Pag bumibisita siya dito sa bahay, is nakasama ko pa siya sa pagkain. Pero bigla-bigla na lang isang araw nangumusta ako, bigla niya akong binlock. Lumayo siya. Sa hindi ko malamang dahilan, ha? Ganon, no? So, ganyan pag sumunod tayo sa Panginoon, no? Lalayuan tayo ng mga dati nating kaibigan, no? So, ganon. Meron ding mga tao na ganito. Kapag dati nagsisimba ka, halimbawa, nagsisimba, sabi ng nagtuturo sa simbahan, siguro pastor yan o kung ano mang religion ang kinaaniban nyo. Sabi ng nagtuturo, layuan mo yung kalibin mo. Layuan mo yung kalibin mo sapagkat hindi kayo kasal. Yan ay karumal-dumal sa Diyos. Abay, imbes na layuan yung kalibin,
Yung church ang nilayuan. Umalis sa church. Di ba? Nagtampo, nagalit, lumayo. No? Na hindi naman kasalanan nung tagapagturo dahil ipinapahayag lang naman niya yung Word of God. Pero bakit galit ka? Di ba? Kasi mayroong pride. No? Imbes na lumapit ka sa liwanag ay mas pinipilit mo pang mas pinipili mo pang lumapit sa dilim. Sabi ng tagapagturo, lumayo ka dyan sa asawa mo o kinakasama mo sapagkat yan ay hindi mo asawa. Magagalit ka na. Layo ka na. Galit ka na, magtatampo ka na. So, ganyan Ganyan ang tao, no? Meron talagang mga tao na mas pinipili pa ang paglayo, no? So, nasa atin kasi yun kung magpapabago tayo, meron kasi tayong free will, no? Pero, sabi ng Panginoon, piliin mo ang mabuti, no? Piliin mo yung tama. Yun, ganun po ang pagkakaroon ng free will, no? So, choice natin yun kung pipiliin natin si Kristo. Hindi naman kasi din niya pinipilit yung sarili niya. Pero, maging handa tayo. Kasi, syempre, kapag pinili natin, nagmatigas tayo kahit nakarinig na tayo ng aral pero pinagsawalang bahala pa rin natin, nasa sa atin na yun. No? Pero, tandaan natin na mayroong parusa. No? Meron pa rin parusa at hindi natin alam kung kailan yon darating, no? So, be careful, no? Hindi ito pananakot ulit. Baka sabihin nyo, nananakot ako. Hindi. Paano pag dumating yung rapture at naiwan ka, no? Paano pag dumating yung tinatawag na rapture pero naiwan ka? Yun lang, no? Meron namang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Bakit mas pinipili mong mabuhay sa mundo kaysa ang piliin si Kristo? Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? So, bakit mo pipiliin yon, no? Sabi ng pastor, bawa, magpakasal muna kayo, okay, iwanan mo yung kalibin mo, kailangan maging irespeto nyo ang kasal, sapagkat yan ay pakikipag-isa kay Kristo. Pero mas pinipili mo pang lumayo. Diba? Kakalungkot, no? Maraming mga tao ganito, no? Kala nila ay sila ang mas nakakaalam ng tama, no? Pero mas alam ng Diyos ang tama kasi siya yung gumawa ng lahat ng bagay, maging tayong mga tao, no? So, ito yon, no? Dumadaan talaga yan sa proseso. Kaya kailangan nating ipag-pray din sila. Hindi lamang yung ating mga sarili, kundi maging sila din na sila ay magkaroon ng isang pusong sumusunod kay Kristo. Walang imposible. Sabi ko nga, may proseso. Ang ipag-pray lang natin, wag yung saka lang sila magbabago pag huli na. Yun lang, no? So, be careful, no? Tayo. Kung mayroon tayong pagkakataon na magbago, baguhin natin ang ating buhay sapagkat malapit na siyang dumating. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na siyang dumating. So, next verse na ating babasahin. Okay? Basta pa tayo, no? Sabi ni Pablo, dito sa Galatians 2:20,
Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, nag-alay na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ayun. So, ganito ang prinsipyo ni Pablo, no? So, binago siya, naramdaman niya na siya'y binago ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sana ganun din tayo, no? Ikaw ba kapatid, paano ka binago ng Panginoon? So, pwede ka mag-comment sa comment section kung meron bang pagbabago sa buhay mo, no? Binago nga ba tayo ng Panginoon, no? Pero yung pagbabago na yon, no? Ayun, next tayo. Yung pagbabago na yon, hindi yun parang nagbago ka ngayon tapos bukas makasalanan ka na naman. Kasi ang lagi mong rason, lahat naman tayo makasalanan, wala namang perpekto. O, ako nagkakasala, ikaw nagkakasala din naman. Hindi dapat tayo manatili sa slogan na ganon. Paboritong-paborito natin yung slogan na yun, wag naman, no? So, oo nga, hindi tayo perpekto, tao tayo, marupok. Pero, yun na nga marupok ka na nga dahil tao ka, pero mas lumalapit ka pa sa kasalanan. Mas lumalapit ka pa. Dapat, pag sumikapan mo na ikaw ay makalayo dito. Paano? Pananampalataya. Manampalataya ka muna. Hindi mo yan magagawa kung wala kang pananampalataya. Hindi mo yan magagawa. Hindi yan magkakaroon ng bunga kung wala kang pananampalataya. 'Di ba? 'Yon. So, mag-pray ka. Mag-pray ka sa Lord. Walang imposible sa Kanya. No? So, dito sa Revelation chapter 3 verse 21, ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Revelation 3:21, ang sabi, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng ama ko sa aking trono. Katabi ng aking ama sa aking trono. O, 'di ba? So, ang ganda nito, no? Uupo ka na katabi ng Panginoon sa kanyang trono kapag ikay nagtagumpay. So, be careful sa mga once save, always save po. Again, hindi po ang kaligtasan ay hindi instant na para bang ay okay lang na magmura, ay okay lang na gumawa ng masama, ang mahalaga ligtas ka na. Hindi po ganon. Ang kaligtasan ay pwedeng mawala, no? Ang kaligtasan pwedeng mawala kung ikaw ay lumayo. Hindi naman lumalayo ang Diyos, ikaw lang naman lumalayo. Pwede yung mawala, no? Sabi sa Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sapagkat sino mang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin nun, yung kaligtasan na yun, hindi yung para bang okay lang na gumawa ka ng kalaswaan, okay lang na gumawa ka ng kasuklam-suklam, at least, ligtas ka na. Okay na, pag namatay ka, ligtas ka na. Hindi ganon, no? Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Hindi ang mananatiling tapat bukas at susunod na araw ay magkakasala ulit. Walang ganon na sinabi sa Bible. So, mag-ingat po tayo, no? So, hindi ito pananakot, no? Kailangan lang talaga ng matibay na pananampalataya at malawak na pangunawa. Kawikaan chapter 1 verse 7, ang paggalang
at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang mga saway. So, yun po mga walang halaga sa mga mangmang ang mga aral at mga saway. So, yun po mga kapatid. Ang sabi ng Bible, di po ako nagsabi niyan ang Bible po mga kapatid, no? So, wag tayong mamuhay sa kamangmangan ng mundo. Yung bang nasanay tayo, kung dati nasanay tayo sa mga barkada, inom-inom, no? Paglalasing, 'di ba? Happenings, dating, live-in, premarital sex, whatsoever. Iwanan na natin 'yan, no? Tayo ay sumunod kay Kristo, no? Sapagkat si Kristo, no, ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo, no? Hindi ka maililigtas ng nanay mo pagdating ng rapture. Pag naiwan ka, wala na, no? Hindi ka maliligtas ng kapatid mo, hindi ka maliligtas ng kaibigan mo, kundi si Kristo ang magliligtas sa iyo. Ngayon, paano pag di ka connected kay Christ? Paano na? 'Di ba? Ano na lang ang mangyayari sa iyo? Ano na lang ang mangyayari sa atin pag di tayo connected kay Christ? 'Di ba? So, ulitin natin. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang mga aral at mga saway. So, wag po tayo magagalit kapag tinamaan tayo sa preaching, wag naman po tayo magagalit doon sa taong nagpipreach kasi malay mo, yan pala ang ginagamit ng Panginoon para mabago ang buhay mo. Pero hindi ka nakikinig, no? Walang kabuluhan para sa iyo yon, no? Baka pagsisihan po natin yon mga kapatid. So, may panahon pa habang tayo nabubuhay pa, may panahon pa para magbago. Ito yung panahon para baguhin tayo ng Panginoon. Okay? Romans chapter 5 verse 9 to 10. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos, no? Okay. Dito sa chapter 9, no? Ay sa sa verse 9, ano? So kung alam niyo kung anong mas nakakatakot pa kaysa sa impyerno, alam niyo kung ano? Kung meron man, yung puot ng Diyos. Yes, mga kapatid, mas nakakatakot pa ang puot ng Diyos kaysa sa impyerno. Okay? Okay? Pero sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, tayo ngayon ay napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Buti na lang, no? May Kristo. Buti na lang, andyan si Jesus, no? Dahil alam naman natin na sa lumang tipan, mga Israelita noon, kailangan nilang mag-alay sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan, kailangan maghandog para sa kapayapaan, so marami mga paghahandog, no? Pero isa lang ang talagang handog sa atin ngayon, si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalinis sa ating mga pagkakasala. Mga impurities natin, mga sin of impurities, ganyan. So, lahat yan, nilinis siya ng Panginoon. Okay? Second Corinthians 2:20. Sapagkat kay Kristo, ang
ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Amen. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa ikalululahati ng Diyos, no? So, dahil kay Kristo, no, ay nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na maghumarap sa Diyos, no? So, kahit na nakakahiya ang ating mga pagkakasala, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para magsabi ng Amen, Hallelujah, Praise God. Pero kung wala si Jesus, paano na lang kaya ang buhay natin? No? Baka hanggang ngayon, no, tinuturing pa rin tayong kaaway ng Diyos. Buti na lang merong Kristo. Kaya nga, dun sa first upload ko, tandaan nyo yung first upload ko ng video. No, ang tunay na mayaman ay ang taong marunong magmahal ay tunay na mayaman. At ang tunay na mayaman ay mayroong Kristo sa kanyang puso. So, yun lang po mga kapatid. I hope may natutunan po tayo sa ating napag-aralan ngayong oras na ito. I hope pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pasensya na po kung medyo magulo ang aking pagbabasa. I hope hindi pa rin kayo umalis sa channel, nag-stay pa rin kayo para for the glory of God, no? And final thoughts, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Yes, wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili. Only by the grace of God. Only by the grace of God. Kaya, importante na wag nating iaalis ang panalangin sa ating buhay. Wag nating iisipin na, saka na lang ako mananalangin pag may oras ako. Paano kung wala ng oras? 'Di ba? So, panahon na para magbago. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na buwan o susunod na taon, ngayon na. Kung narinig mo ang aral na to, ngayon na ang oras ng pagbabago. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment, Lord. Nawa, na-bless po kami, Panginoon, sa aral na aming natutunan. Ngayong oras na ito, magamit po namin ito sa aming buhay. Yes, Lord God, patuloy mo po kaming turuan, Panginoon, na mamuhay ng tama at sang-ayon sa kalooban mo. Yes, Lord God, maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you all viewers of the Enlightened Christian Ministry YouTube channel. God bless us all. Button.